He is handsome. She is beautiful. He is rich. She is poor. He is the CEO. And she is the snatcher. Lumaki si Allison sa mahirap na pamilya. Ang kasama na lang niya sa buhay ay ang kanyang ina na may sakit sa puso na may maintenance na gamot para sa sakit nito. At ang nag-iisang kapatid na si Melvin, 10 taong gulang. Nakipaghiwalay ang kanyang ama sa kanyang ina dahil ayon dito, wala na umanong silbi ang kanyang ina kaya sumama to sa ibang babae. Nagtitinda siya ng isda sa umaga at pumapasok naman sa gabi. Gusto niyang makatapos ng pag-aaral dahil yun lamang ang paraan para makaahon sila sa hirap. Pero hindi sapat ang kinikita niya para tustusan ang pangangailangan nila sa gastusin sa pang-araw-araw at sa pag-aaral nilang magkapatid. Kaya naman ang atakihin sa puso ang kanyang ina. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. Napilitan tuloy siyang tanggapin ang inaalok na madaling racket ni Ronnie, ang kapitbahay nilang matinik na mandurukot. Kahit kasalanan man sa Diyos ang gagawin niya. Pero paano kung ang mabibiktima niya ay isa palang bilyonaryo, si Drake Tain Montiliano? Makakaya kaya niyang tanggapin ang parusang maaari nitong ipataw sa kanya? Subaybayan natin ang kwento ng kanilang love story. Uminom na po kayo ng gamot. Ani Allison na inabot ang isang basong tubig at 2 tableta ng gamot sa kanyang ina na nakahiga sa matigas na katre na may latag lamang na banig. Wala silang kutsyon dahil wala siyang kakayang bumili dahil kulang pa ang kinikita niya pagtitinda ng isda sa palengke sa pang-araw-araw na gustusin sa bahay nila, pati na rin sa pag-aaral nila ng kanyang nakababatang kapatid. Pati nga bahay nila, mga pirasong lawanit lamang na mga dingding na hiningi pa niya sa kapitbahay nilang nagpapagawa ng bahay dati. Pati bubong nila, butas-butas pa, kaya naman pag umuulan, tuluan ang tuluan sa loob ng bahay nila. Kung matatawag pa nga bang bahay yun. At ngayon nga may sakit pa ang kanyang ina. Kailangan nito ng maintenance na gamot para sa sakit nito sa puso. Kaya hindi niya mapigilan ang sariling magalit sa kanyang ama. Basta na lang tung umalis at iniwan sila. At pagkatapos, sumama sa malanding nitong babae. Kaya naman tuloy ngayon nakaatang sa balikat niyang responsibilidad na sana ay ito ang gumagawa. Inabot ng kanyang ina ang baso at isinubo ang gamot na binigay niya rito. Salamat anak. Pasensya ka na. Alam kong nahihirapan ka na. Malungkot na tura ng kanyang ina. 45 years old na to, pero dahil sa may sakit na nga to at kulang pang sustansyang nakukuha sa pagkain, para na tong 70 years old. Hinakbayan niya to at pilit ng ngumiti. Ano ba kayo mama? Kung ano-ano yung sinasabi ninyo. Hindi ko ho kayo pababayaan ni Melvin. Kasi mahal ko kayo. At kahit mahirapan ako, basta magkakasama tayo okay lang yun sa akin. Anya na tumingin sa maputla nitong mukha. Nakita niya ang pangingilid ng luha nito. Oh, huwag kayong iiyak. Ayaw ko nang naiyak kayo mama. Mabilis naman ito yung pinahid at pilit ang umiti sa kanya. Napakaswerte ko. At nagkaroon ako ng anak na katulad mong mabait. Ay mama naman, hindi lang mabait no, maganda pa. Nakangiting turan niya dito. Totoo naman ang sinabi niya. Maganda siya, matangkad at morena. Balingkinita ng kanyang katawan na laging nakatago sa malalaking damit na suot niya. Mahaba ang kanyang alon-alon na buhok na lagi niyang pinupuyod at ipinapailalim sa kanyang sombrero. Hindi naman siya tomboy, pero mas komportable siya sa ganung ayos. Namana niya ang kanyang height na 5'5" sa kanyang ina. Abay oo naman anak, maganda na maganda ka. Natatawang tura ng kanyang ina. Para namang napipilitan lang kayong sabihin yan. Nakalabing tura niya. Hindi ako napipilitan anak ha. Totoong maganda ka. At super bait pa. Kaya napakaswerte ng mapapangasawa mo sa'yo. Seryoso ang mukhang tura nito sa kanya. Anong asawang sinasabi ninyo? Hindi po ako mag-aasawa hanggat hindi ko kayo naiaahon sa hirap. At gusto ko, maipagamot kayo sa magaling na doktor para gumaling na kayo mama. Ayokong nakikitang nahihirapan kayo. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ng mama niya. Hinila siya nito at niyakap. Salamat anak. Mahal ko kayo mama.
Mahal na mahal din kita, anak. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang kapatid na si Melvin. Nakasuot pa to ng luma nitong uniforme. Nasa grade 4 na ito. Nagdrama na naman po ang mga babae. Humiling na bungad ito. Napatawa naman sila ng kanyang ina. Bakit bang mga babae sobrang madadrama? Buti na lang naging lalaki ako. Ani to, nang pasalampak na umupo sa kahoy na silya. May merienda ka na nga dyan. May piritong saging dyan sa lamesa. Anya, saging na naman? Wala bang burger man lang? Reklamo nito. Magreklamo pa ba? Kumain ka na lang kaya no? Kung ayaw mo ako na lang kakain. Tinira ko na nga yun sa'yo eh. Anya na tinungo ang maliit nilang lamesa at kinuha ang plato na may lamang pritong saging. Maagap namang yung inagaw ni Melvin. Akin na. Masarap kaya to. Mas masarap pa to sa burger eh. Napatawa naman sila ng kanyang mama dito. Nagpapasalamat na rin sa Diyos na kahit wala silang magarang bahay, maraming pera, meron naman siyang mabait na ina at nakakatuwang kapatid. Kaya para na rin siyang tumama sa loto at ang panalo niya ay ang mga to. Sisikapin niya na makapagtapos ng pag-aaral. 1 taon nilang graduate na siya sa kursong Information Technology at sana pagka-graduate niya ay makahanap agad siya ng magandang trabaho. Bili na kayo! Sariwang isdang tinda ko, sigaw niya. Magkanong kilo ng bangus? Anang matandang lumapit sa pwesto niya. 140 po ma'am, ilang kilo? Parang kamahal yata. Ani to na pinindot ang tiya ng bangus. Murang-mura na nga po ma'am at hindi na kayo lugi kasi sariwang tinda ko. Tingnan niyo po ang mata oh, hindi pa duling. O siya, bigyan mo ako ng 2 kilo. Okay ma'am, pang anong luto po ba? Sinigang? Daing? Yung 1 kilo pang sinigang, yung 1 kilo naman ay pang daing. Ani to na dumukot ang pera sa wallet ito. Nang mahiwa niyang isda at inilagay niya yun sa plastic, ay inabot niya na sa babae. Ito ang bayad. Ani to na inabot ang 300 piso. Inabot naman niya yun. Kumuha siya ng suklit, inabot dito. Sa'yo na ang sukli, iha. At dapat laging sariwang tinda mo para dito na ako lagi bumili, ha? Nakangiting tura nito. Salamat po, ma'am. Makakaasa po kayo. Masaya niyang turan. Buenas ang araw na to sa kanya dahil maaga siyang nakaubos ng paninda. Nilinis na niya ang kanyang pwesto nang marinig niya ang bulungan ni na Eda, ang katabi niyang nagtitinda din ng isda, na noon pa man ay mainit ng dugo sa kanya. Halos magkasing edad lamang sila. Ina nito dati ang nagtitinda, kaso laging nirarayuma kaya ito nang pumalit, na araw-araw ay laging may pintura ang muka. Ano na naman kayang gayumang nilagay ng babaeng yun sa mga isda niya? Abay araw-araw ng ubos eh. Narinig niya ang tura nito sa katabing matabang babae na pinsa naman ito. Talagang ang bruhang babaeng to ay kung ano-ano na naman ang lumalabas sa puro lipstick nitong bibig. Baka naman bumili siya roon sa may labas ng simbahan ng Gayuma at binudbud niya lahat sa mga isda niya. Narinig naman yung tura ng pinsa nito. Tapos sabay na naghahagik-gikan ng dalawa. Aba talagang tinitira siya ng balyenang pinsa nito at octopus na Eda na to ha. Hoy, kayong dalawang pinaglihi sa octopus at balyena. Wala akong nilalagay na gayuma sa mga isda ko. Talagang mauubos lahat ng tinda ko kasi puro sariwa. Hindi katulad ng mga tinda niyong isda. Manang-mana sa inyong bilasa. Nakapamewang na bulyaw niya sa dalawa. Parehas namang namilog ang sadya na talagang bilog ng mga mata ng dalawa. Sinong bilasa? Nanggagaliiting bulyaw ni Eda sa kanya. Bingi ka ba? Di ba sabi ko kayong dalawa bilasa? Aba, ang kapal naman yata ng mukha mo ha? Sagot naman ng pinsan nito na namumula ng muka. Hindi niya uurungan ang mato. Walang pwedeng umapi sa kanya. Aping-api na nga sila sa buhay kaya hindi siya papayag na patitignadan niya tapakan ng mga bilasang to. Aktong susugurin siya ng Edna nang biglang dumating si Ronnie, ang kapitbahay nilang may gusto sa kanya, nakilala bilang isang matinik na mandurukot. Ops, tama na yan, awat ni Ronnie. Agad naman na parang naging Maria Clara ang kilos ni Eda, na halatang-halatang pagkagusto sa lalaki. Hi Ronnie, ani Edna na nagpapapi eyes pa. Itinirik niya ang mga mata, sabay irap dito. Ang lanti, anya si isip. Mukhang mainit ang ulo natin ah. Wika nito kay Eda.
Ito kasing si Allison, sinisirang araw ko. Abat ako pa talagang sinisisi mo. Buliyaw niya rito. Talaga naman ah. Sagot naman ito sabay puppy eyes at mapang-akit ang umiti kay Ronnie. Eda, hindi ka dapat nagagalit. Abay papangit ka niyan. Ani Ronnie na halatang natatawa sa huling sinabi. Baka ka mo lalong mabilas ang muka. Anya naman sa isip. Halata namang kilig na kilig si Eda. Talaga bang maganda ako sa paningin mo? Abay oo naman. Para kang si Ann Curtis sa paningin ko. Gusto niyang humagalpak ng tawa sa sinabi ni Ronnie. Pero pinigil niyang sarili. Talaga? Tili naman ito. Oo. Kaya magtinda ka na para maubos na yung mga isda mo. Wika ni Ronnie. Salamat sa papuri ha. Pinasaya mo ko. Wika ni Eda. Tumango naman si Ronnie pagkatapos ay bumaling sa kanya. Mukhang ubos na agad ang tinda mo ha. Oo nga eh. Maaga akong makakauwi. Tamang-tama. May homework kang kung gagawin. Anya na tinapunan ng trapal ang kanyang pwesto. Tinulungan naman siya ni Ronnie. Kung tinanggap mo sana ang pag-ibig ko, edi hindi ka na nagtsatsagang magtinda dito sa palengke. Tigilan mo ako ha. Alam ko, hindi ko pinangarap na magkaroon ng boyfriend na mandurukot no. Grabe ka naman. Kung yan ang dahilan kaya hindi mo ako magawang mahalin, edi babaguhin ko yung trabaho ko. Tinitigan niya to. Gwapo naman to, matangkad, moreno, at magandang pangangatawan. Pero kahit pa siguro ibang trabaho nito, hindi niya to magugustuhan. Wala sa karakter nito ang hinahanap niya sa isang lalaki. Nasabi ko na naman sa'yo diba, na wala kang aasahan sa akin sa panahon ngayong priority kong pamilya ko. Wala pa sa isip ko ang pakikipagnobyo. Bumuntong hininga to, pagkatapos ay malungkot nang umiti sa kanya. Kung ganun, kumain na lang tayo dun sa turo-turo ni Aling Bebang. Masarap ang tinda nilang lomi. Aniyaya nito sa kanya. Nginitian niya to at wala namang masama kung paunlakan niya ang paanyaya nito. Gutom na rin siya at salamat dahil libre ang hapunan niya. Salamat sa libreng hapunan. Anya kay Ronnie matapos silang kumain. Basta ikaw, kung lagi kang sasama sa akin kumain, palagi kitang ililibre. Naku, gutom na kasi ako kaya sumama ako sa iyo no. Pero kung hindi ako sasama. Alam ko naman kung saan mo kinuha yung pambili mo. Pero salamat talaga nakalibre ako. Anya na inayos ang sombrerong suot. Magkasabay silang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Tumigil ito sa paglalakad at tumitig sa kanya. Alam mo, makikita ang tunay mong ganda pag tinanggal mo yung suot mong sombrero. Tumigil siya sa paglalakad. Tapos tiningnan to. Komportable ako sa ayos ko at hindi ko kailangang alisin o baguhin ang ayos ko. Nagkibit balikat to at nagpatuloy na sa paglalakad. Umagapay naman siya dito. Bago dumiretso sa bahay nila, bumili muna siya ng 2 kilong bigas at 2 lata ng sardinas para sa hapunan ng kanyang mama at kapatid. Nandito na ako. Bungad niya nang makapasok sa kanilang bahay. Naabutan niyang kanyang mama na nakaharap sa maliit na pugon. Pinababaga nito ang uling. Ma, anong ginagawa niyo? Ikaw pala anak. Nagsasaing ako para sa hapunan natin. Nito ni lumapit sa maliit na nilang lababo at tinugasan nito ang bigas na nasa maliit nilang kaldero. Naku mama, umupo na nga kayo dyan at ako nang bahala dyan. Alam niyo namang bawal kayong mapagod, diba? Anya na inagaw ang ginagawa nito. Hindi naman anak, para ito lang naman eh. Hindi ho pwede. Umupo na kayo at ako nang bahala dito. Isinalang niya ang kaldero sa pugon at pagkatapos, inalalayan niya ang kanyang mama pabalik sa higaan nito. Si Melvin po nasan? Tanong niya na inilibot ang tingin sa loob ng maliit nilang bahay. Dako, alam mo naman ang batang yun, mahilig makipaglaro. Sagot ng kanyang mama. Nakaupo na ito sa gilid ng katre nito. Ang bata talagang yun, gabi na nasa lansangan pa. Umupo na lang kayo dyan at lulutuin ko ng hapunan ninyo. Bakit, hindi ka ba kakain? Kunot noong tanong nito. Hindi na ho. Busog na ho ako. Kakakain lang namin ni Ronnie. Nagtatanong ang mga matang tumingin to sa kanya. At nakuha naman niyang ibig sabihin ng mga tingin nito. Nagkakamali po kayo sa iniisip ninyo mama. Kumain lang kami at hanggang doon lamang yun. Mabuti naman kung ganun anak. Alam mo naman siguro ang reputasyon ni Ronnie. Ayokong mapasama ka dahil sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Alam ko po yun. Anya, nanginitian to.
Pagkatapos niyang magsaing, pinakain na niya ang kanyang mama. Nang matapos, naghanda na siya para sa pagpasok sa school. 4 na oras ang klase niya. Simula 8 p.m. to 12 a.m. ng madaling araw. Tutulog lamang siya ng 1 oras at pagkagising, pupunta naman siya sa pinag-aangkatan niya ng maisda kay Mang Bert. Napakabilis ng oras. Huling klase na nila at hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Gusto na niyang hilain ng oras para makauwi na siya. Nang magpaalam ang kanilang teacher, mabilis siyang tumayo sa pagkakaupo at mabilis na lumabas ng kanyang classroom. Kating-kati na ang paang makauwi ng kanilang bahay. At pagdating niya sa kanilang bahay, lalo siyang binundol nang makitang wala man lang kailaw-ilaw ang kanilang bahay. Nakita niya si Aling Minda na lumabas sa bahay nito. Hawak ang pamaypay na abaniko. Lumapit agad to sa kanya. "Alison, kumusta ng nanay mo? Napuntahan mo na ba siya sa ospital?" Tanong agad nito habang pinapaypay ng sarili. Ano pong ospital? Ano nangyari sa mama ko?" Kabadong-kabado na tanong niya. "Ay, hindi mo pa ba alam? Inatake siya sa puso kaya dinala sa ospital." Hindi na niya tinugunan si Aling Minda. Dali-dali niya na ito ang iniwan. Pumaras siya ng jeep para puntahan ang ina sa ospital. Kaya pala kanina pa siya kinakabahan. Kaya pala hindi siya mapakali. Ito pala ang dahilan. Namalayan na lang niyang tumulo na ang 2 butil ng luha sa kanyang pisngi. Natatakot siya sa isiping maaaring nawala ng kanyang mama sa kanya. Ito at si Melvin na lang ang meron siya. Hindi siya papayag na pati ang mama niya ay mawala sa kanya. Pinahid niya ang kanyang luha. Nang makarating siya sa ospital, tumungo agad siya sa nurse station para itanong ang kalagayan ng kanyang mama. "Alison." Napalingon siya sa tumawag sa pangalan niya at nakita niya si Ronnie. "Kumusta ang mama ko?" "Huwag kang mag-alala. Okay na siya," sabi ng doktor. "Mild stroke ang nangyari sa kanya, pero dapat ingatan na huwag na itong maulit dahil baka daw hindi na niya kayanin." Mahabang litanya nito. "Salamat sa Diyos at okay na siya." Bulalas niya. Para siyang nabunutan ng tinig sa dibdib. "Halika, puntahan natin siya." Ayaw niya dito. Tumango ito at nagpatiuna na lumakad sa kanya. Sumunod naman siya dito. Pagpasok nila sa kwarto ng kanyang ina, nakita rin niya ang ibang pasyente sa loob ng malawak na kwarto. Agad siyang lumapit sa kanyang ina. "Ma!" Naiiyak niyang turan. Hinawakan niyang kamay nito. "Huwag kang iiyak. Di ba ayaw nating umiiyak? Dapat lagi lang nakangiti." Mahinang tura ng kanyang mama. Tumango siya at pinigil na mapahikbi. "Magpagaling kayo ha?" "Oo naman anak." "Ate, pwede bang ibili mo ko ng tinapay? Gutom na ako eh." Singit ni Melvin na hinilot pa ang tiyan. "Kahit kailan talaga hindi ka na nabusog. Kakabili ko lang sa'yo ng tinapay kanina." Si Ronnie. Dumukot siya ng 20 pesos sa kanyang bulsa at iniabot sa kapatid. "O, bumili ka na." "Thank you ate ha." Anito at tumakbo palabas ng silid. "Sige na ma. Matulog na kayo para makapagpahinga kayo." "Sige anak." Anito na pinikit ang mga mata. "Salamat Ronnie ha. Buti na lang nandyan ka." "Wala yun. Basta't para sa'yo." Hinitian niya ito at ibinalik ang tingin sa natutulog niyang ina. Malaki ang pasasalamat niya sa Diyos dahil hindi malala ang atake ng kanyang mama. At pasalamat din siya kay Ronnie dahil lagi itong nakahanda para tulungan sila. Hinaplos niya ang kamay ng kanyang mama. Siguradong malaking babayaran niya sa ospital, pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay gumaling ang kanyang mama. Naramdaman niya ang kamay ni Ronnie sa kanyang balikat. Tiningnan niya to at nginitian. "Huwag kang mag-alala. Maayos rin ang lahat. Andito lang ako para tulungan ka." Tumango siya rito at pilit ng umiti. Siguro kung nagkataong disenteng naging hanap buhay nito, baka nahulog ng loob niya rito dahil sa mga kabaitang pinapakita nito sa pamilya niya. Pero hindi eh. May pagkakataon naman to para magbago. Hindi lang nito gustong gawin ang tama. "Ate, Kuya Ronnie, gusto niyo bang tinapay?" Bungad ni Melvin na may dalang ilang pirasong monay. "Naku, iyon na lang yan at baka mamaya magutom ka na naman." Anya. "Oo nga naman. Mukhang may nakatira dyan sa tiyan mo kasi palagi kang gutom. Hindi ka naman tumataba."
Segunda naman ni Ronnie. Hindi sagot ni Melvin na kumamot pa sa ulo nito. Allison, mauna na akong umuwi. Bukas na ako babalik. Paalam ni Ronnie sa kanya. Sige, mag-ingat ka at maraming salamat talaga sa pagsugod mo dito sa ospital kay Mama. Walang anuman. Sige, tutuloy na ako. Melvin, ikaw na munang bahala sa Mama at Ate Allison mo, ha? Opo, Kuya Melvin. Sagot nito habang punong-puno ang bibig ng tinapay. Sige, Allison. Pagkasabi nito ay tinungo na nito ang pinto. Sinundan niya to ng tingin hanggang mawala na to sa kanyang paningin. Ate, boyfriend mo si Kuya Ronnie? Ha? Hindi magkaibigan lang kami. Kala ko mag-boyfriend kayo. Ang lapit nyo kasi sa isa't isa eh. Pero alam mo ate, bagay kayo. Tumigil ka nga dyan. Bata ka pa sa pinagsasabi mo ha. San mo naman nalaman yung salitang boyfriend na yan, Aber? Nakapamewang na tanong niya rito. Sa teleserye sa TV, sagot nito. Teleserye sa TV? Wala nga tayong TV eh. Basta ate, huwag ka na magtanong. Matulog ka na nga lang dyan. Ako nang bahala magbantay kay Mama. Wika nito na animoy matandang tao. Napangiti siya, sabay gulo sa buhok nito. Ikaw talagang bata ka. The next day, magandang umaga, Mang Bert. Mas maganda ka pa sa umaga, Allison. Nakangiting sagot ito sa kanya. 3:00 na ng madaling araw. At eto siya sa bagsakan ng isda para umangkat ng kanyang tinitinda sa palengke. Iniwan niya na muna ang kanyang kapatid at mama sa ospital. Kailangan muna niya maghanap buhay para may pambili ng gamot na inireseta ng doktor at poproblemahin na lang niya ang pambayad sa ospital. Inilapag niya ang kanyang dalang banyera. Ilang kilong kukunin mo? Tanong ni Mang Bert na isinasalin ang mga dalang isda sa malaking banyera sa harap nito. Ganun po ulit at sana maubos ang lahat ng tinda ko para may pangbili ng gamot ng mama. Turan niya. Kunot ang noong tumingin nito sa kanya. Bakit? Ano ba nangyari sa mama mo? Bumuntong hininga siya bago sumagot. Inatake ho sa puso at ngayon ay nasa ospital. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Gagaling din ang mama mo. Alam ko naman po yun at alam ko na hindi kami pababayaan ng Diyos. Abay oo naman, sabait mong yan. Hanga nga ako sa'yo. Dahil sa edad mong 18, ikaw nang pumapasan sa lahat ng tungkulin ng isang ama. Simpatya nito sa kanya. Nginitian niya ito. Salamat po, Mang Bert. At dahil dyan, sa 15 kilong iaangkat mo, ang 5 kilo ay libre na para malaking tubuin mo. Nito na nilagay sa banyera niya ang mga isda. Lamilog ang mga mata niya sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na gagawin nito yun. Talaga po? Bulalas niya. Oo, pero ngayon lang to ha? Opo, Mang Bert. Maraming salamat po. Malaking tulong po to sa akin. Masayang turan niya. Walang anuman. O siya, lumakad ka na't nang makabenta ka na. Taboy nito sa kanya. Opo, sige po. Maraming salamat po. Tutuloy na po ako. Paalam niya. Sige ate, kumusta mo ako sa mama mo? Sagot nito. Opo, Mang Bert. Maikling tugon niya at binuhat niya ang banyera. At pagkatapos ay pumara siya ng tricycle at nagpahatid na sa palengke. At hindi naman siya nabigo. Sa maghapong pagtitinda, nakaubos siya. Umuwi muna siya sa kanilang bahay para maligo bago siya tutuloy sa ospital. 4,000. Bigkas niya habang kinukwenta ang kinita niya ngayong araw at sa tingin niya hindi pa rin yun sapat. Hay buhay. Bulalis niya na ng lumbaba. Huwag kang mag-alala, Allison. Pasasaan ba't malalampasan mo rin ang lahat ng to? Makakatikim ka rin maginhawang buhay. Pati na rin ang mama at kapatid mo. Bulong niya. Basta't ngiti lang. Inihilamos niya ang kanyang kamay sa kanyang muka. Kaya ko to. Ako pa ba? Naisatinig niya. Pagkatapos ng pagmumuni-muni, gumayak na siya para pumunta sa ospital. Bumili muna siya ng lutong pagkain para sa kanyang mama at kapatid. Pagkarating niya, dumiretso siya sa cashier para magpa-partial bill. Gusto niyang maluha sa halagang nakasulat sa maliit na papel. 15,000 sa loob lamang ng 2 araw. Paano pa bukas? Sa makalawa pa makakalabas ng ospital ang kanyang mama. Dahil yun ang bili ng doktor.
Kailangan pang obserbahan ang puso nito. Nasa public hospital na to nakakonfine, pero sobrang mahal pa rin ang bill. Nilagay niya ang papeles sa kanyang backpack at tumuloy na sa kwarto ng kanyang ina. Naabutan niya si Melvin na natutulog. Naaawa siya sa kapatid dahil hindi na to nakapasok sa school dahil sa pagbabantay sa mama nila. Pero wala naman siyang magagawa. "Kumusta na kayo, mama?" Tanong niya at ipinatong niya ang dalang pagkain sa maliit na table sa gilid ng kama nito. "Mabuti na, anak. Gusto ko na ngang lumabas. Mas gusto kong sa bahay nila magpahinga. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kakausapin kong doktor ninyo bukas." Tumango ito. "Sige, anak." "Ate, ano yung pagkaing dala mo? Gutom na ako eh." Sabat ni Melvin na inusisa ang dala niyang pagkain. "Kanin at adobong manok, kumain ka na." Anya. Kinuha niya ang malinis na plato at naglagay ng kanin at ulam para pakainin ng kanyang mama. "Ayoko na, anak. Busog na ako." Anang ng kanyang mama na nakaapat na subo pa lamang. "Sigurado po kayo? Kumain po kayo ng marami para mas lumakas kayo." "Busog na talaga ako, anak. Bigyan mo na lamang ako ng tubig." Inabot niya ang bote ng mineral water at ipinainom dito. Mukhang uhaw ito dahil naubos agad dito ang tubig. "Matulog ka muna, anak. Alam kong pagod na pagod ka na." "Oo nga po, Nay. Iidlip lang po ako saglit ha." Anya na umupo sa bakanting silya sa tabi ng hospital bed nito. "Sige, anak." Tumango siya at isinubsob ang ulo sa kama. At dahil sa pagod sa loob ng maghapon, kahit hindi magandang pwesto sa pagtulog, iginupo siya ng antok. Namalayan na lamang niyang nakatulog na siya. 20,000? Bulalis niya nang mabasa ang nakasulat sa bond paper na hawak niya. Sang kami ng Diyos ko kukunin ang ganito kalaking halaga? Lalo ngayon, hindi ako nakapagtinda sa palengke. "May naitabi pa akong pera. Bigay ko na muna sa'yo." Alok ni Ronnie. "Hindi, Ronnie. Itago mo na lang ang pera mo. Baka naman magagawan ko pa to ng paraan." "Kailan ka gagawa ng paraan? Paano kung wala kang mahanap na pera? Hindi pa makakalabas ng ospital si Aling Lenny. Lalong lalaki ang bill nyo." Mahaba nito ang litanya. "Basta, hindi ko tatanggapin ang perang inaalok mo. Baka pagdating ng araw isumbot mo sa akin ang lahat ng yan. Alam mo naman wala akong maibibigay na kapalit." Pabiro pero seryosong turan niya. "Hindi naman ako nahingi ng kapalit ah. Basta ayoko. Bahala ka nga. Ang taas ng pride mo. Ganito na lang. Kung gusto mong makalabas ng ospital ang mama mo, ngayong araw sumama ka sa akin." Napatingin siya dito. "Saan tayo pupunta?" Nakamaang na tanong niya. "Rarakit. Yung mabilis na kita. Total ayaw mo naman tanggapin ang inaalok kong pera." "Anong ibig mong sabihin?" Tanong niya kahit parang alam na niya ang ibig sabihin nito. "Alam mo na yung tinutukoy ko." "Naku, Ronnie, kasalanan yung iniisip mo at hindi ko yan kayang gawin." Umiiling na sagot niya. "Ngayon lang naman, mailabas mo lang dito sa ospital ang mama mo. At tiyak may mga bagong resetang gamot ang kanyang doktor. Paano mo yun mabibili?" Hindi siya umimik. Totoo naman ang sinasabi nito, pero kaya ba niyang gawin ang bagay na yun? Siguradong pag nahuli sila, kulong sila. "Bakit? May alam ka pa bang ibang paraan?" Tanong ng munting tinig sa isip niya. "Pag-isipan mo, alang-alang sa mama mo," ani Ronnie. Nanatili ang kanyang pananahimik hanggang muli niyang marinig na magsalita si Ronnie. "Sige, Allison. Uuwi muna ako at pag napag-isipan mo ng mabuti, puntahan mo na lamang ako." Anito. Tango lamang ang naitugon niya rito. Samantala, si Drake. Ipinarada niya ang kanyang magarang sasakyan sa labas ng isang magarang restaurant. Meron siyang date ngayon with Leslie. Nakilala niya ito nang minsang dumalo siya sa despedida party ng kaibigan niyang si Christian. Maganda ito at sexy. Idagdag pa ang maputi nitong kulay. Nagtatrabaho din to bilang modelo sa isang modeling company. Nagpakita agad to ng motibo sa kanya. Kaya naman siya bilang lalaki, hindi niya to tinanggihan. Ilang beses na rin niya itong dinala sa kondo niya at ilang beses na rin na may nangyari sa kanila. Pero simulat sa pool, sinabi na niya dito na wala nang mas lalalim pa sa relasyon nila ngayon. At pumayag naman to, so walang naging problema.
Wala pa sa isip niya ang magseryoso sa pag-ibig. Lalo na ang makitang sarili niya na ikakasal. Never. Anya sa isip. Lumabas siya sa kanyang sasakyan nang maipark na to ng maayos. Pumasok siya sa loob ng restaurant at agad naman niyang nakita si Leslie. Kumaway ito sa kanya at gumanti naman siya ng kaway dito. Nakasuot to ng green dress na lalong nagpatingkad ng maputi nitong kulay. Nakalugay rin ang tuwid na tuwid nitong buhok. Kahit saan talagang anggulo, napakaganda nito. Para tuloy gusto na niya itong hilahin at dalhin sa kanyang kondo. Ipinilig niya ang ulo at ngumiti dito. Hi, bati niya. Hi, nakangiting bati nito, sabay tayo at mabilis na humalik sa kanyang labi. So, order na tayo, kanina pa ako gutom. Anya nang umupo sa katapat na silya nito. Okay, maikling sagot nito. Samantalang si Allison, para nang lalabas ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Matapos ang mahabang pag-iisip, ito ngayon sila ni Ronnie. Tinanggap niya ang inaalok nito. Wala na siyang mahanap na ibang paraan. Nangutang siya kay Zenny na nagpapa 5-6 sa kanilang lugar. Ang kaso hindi siya nito pinautang. Kaya ito siya ngayon, kaapit sa patalim. Nakikita mo ba yung lalaking naka-blue? Yung may kasamang naka-green na babae? Tanong ni Ronnie sa kanya. Tinignan niya ang lalaking tinutukoy nito. Nakaharap ito sa gawin nila kaya naman kitang-kita niya ang mala-Adonis itong itsura. Nasa loob sila ng mamahaling restaurant at katulad ng plano, magpapanggap silang mayaman. Nakasuot siya ng long sleeve na kulay puti at signature pants na binili pa niya sa ukay at sa kauna-unahang pagkakataon, nag-alis siya ng sombrero at nagpahid ng manipis na makeup sa kanyang muka. Si Ronnie naman ay naka-signature shirt at nakatokong na shorts na tinernuhan ito ng mamahaling sapatos na binili rin ito sa ukay. Nakapako pa rin ang kanyang tingin sa gwapong lalaki. Oh, bakit? Sagot at tanong niya kay Ronnie. Siya ang target natin ngayon at tiyak malaking perang makukuha natin sa kanya. Wika ni Ronnie. Ha? Bakit siya? Wala na bang iba? Anya na inalis ang tingin sa lalaking naka-blue at inilipat kay Ronnie ang kanyang tingin. Parang hindi ko yata kayang gawin dahil kahit napakagwapo ng lalaki, parang natatakot siya sa aura nito. Parang kakaibang dating sa kanya. Anya sa isip. Ngayon ka pa ba aatras? Andito na kayo. Isipin mo na lang ang mama mo. Sabi ng maliit na tinig sa isipan niya. Muli niyang tinignan ng lalaki at sa pag-angat ang tingin niya rito, nagtamang kanilang paningin. Napalunok siya. Grabe, ang ganda ng kanyang mga mata. Anya sa isip. Saglit lang nagtama ang kanilang paningin dahil muling binalik nito ang tingin sa kasamang babae. Nakita rin niya ang pagngiti nito kaya lumabas ang mapuputi at pantay-pantay nitong ngipin. Hahanap lang tayo ng magandang tiyempo. Narinig niya na tura ni Ronnie. Tanging tubig lamang ang nasa table nila. Hindi na sila umorder ng pagkain dahil can't afford nila ang pagkain sa ganitong restaurant. Hindi rin naman pagkain ang pinunta nila dito. Sigurado ka bang hindi tayo mahuhuli nito? Pabulong na anas niya. Oo naman, huwag kang mag-alala. Ani Ronnie na uminom sa baso nito na may lamang tubig. May tiwala ako sa iyo ha, at siguraduhin muna na hindi tayo mahuhuli. Naku, kawawang mama at kapatid ko pag nakulong ako. Akong bahala. Maikling tugon nito. Ilang saglit pa'y nakita na nila ang lalaking naka-blue at kasama nitong babae na tumayo at naglakad palabas ng restaurant. Nagkatinginan sila ni Ronnie parehas. Nangungusap ang kanilang mga mata. It's time. Mahinang anas ni Ronnie bago tumayo, kaya tumayo na rin siya upang sumunod dito. Mabilis ka bang tumakbo? Mahinang tanong sa kanya ni Ronnie. Oo. Kinakabahang turan niya. Okay, good. Siguradong mapapalaban ka ng takbuhan ngayon. Nakita nila ang magkapareha na nagtungo sa parking lot. Sinundan naman nila to ni Ronnie. Lalo niyang napagmasdan ng lalaki. Hindi lang pala to gwapo. Macho pa. Panginoon, patawarin mo po ako sa gagawin ko. Promise po, ngayon lang to dala ng matinding pangangailangan. Piping dalangin niya. Kunwari, bubungguin ko siya. At pag ginawa ko yun, pagkakataon mo na para kunin ang wallet niya. Siguradong nasa likod ng bulsa niya yun ang suot niyang pantalon. Ani Ronnie. Sige. Kinakabahan pa rin sagot niya. Pag nakuha mo,
Huwag kang magpapahalata. Tapos maglakad ka ng parang walang nangyari. At pag medyo malayo ka na, tsaka ka tumakbo. Aabangan kita sa may likod ng isang fast food chain. Wika ni Ronnie. At bago pa makarating ang lalaking target nila at ang kasama nitong babae, mabilis ang ginawang paglakad ni Ronnie at pakunwaring binunggo ang lalaki. At iyon na ang go signal niya at mabilis na kumilos ang kanyang kamay at tinukot ang wallet nito sa bulsa. What the hell are you doing? Napakalaki ng daan oh. Binunggo mo pa ako? Galit na bulyaw ng lalaki kay Ronnie. Sorry po. Sir, sorry po. Hinging pa umanhin ni Ronnie na tumingin sa kanya. Tumango siya para ipalam dito na nakuha na niya. Ginantihan siya nito ng tango kaya naman mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo ng walang lingon-likod. Narinig pa niyang nagreklamo ang kasamang babae ng target nila pero hindi niya ito pinansin. Tuloy-tuloy siya sa paglalakad. Drake's POV. Naglalakad na sila ni Leslie nang maramdaman niyang may bumunggo sa kanya. Napalingon siya dito at nakita niyang isang lalaki at babae na nakita niya kanina sa loob ng restaurant. What the hell are you doing? Napakalaki ng daan oh. Binunggo mo pa ako? Galit na bulyaw niya sa lalaki. Sorry po sir. Sorry po. Hinging pa umanhin naman ito na tumingin sa kasama nitong babae. Napansin niyang parang may kakaiba sa tinginan ng dalawa at pati na rin ang pasimpleng pagtango ng mga to. At ang mabilis na pag-alis ng babae, pakiramdam niya na parang may mali. Parang may naaamoy siyang kakaiba. Pasensya na po talaga kayo sir. Anas nang nakabangga sa kanya, sabay talikod dito. Sa susunod, titingin ka sa dinadaanan mo para hindi ka makabangga. Wika naman ni Leslie. Let's go Drake. Ayan ito sa kanya. Pero hindi siya kumilos. Nakasunod ang tingin niya sa nakabunggo sa kanya. Tinatanaw rin niya ang babaeng kasama nito. Kinapa niya ang kanyang wallet sa kanyang bulsa at totoo nga ang kanyang nasa isip. Mandurukot ang dalawa. Talagang sinadya siyang banggain ng lalaki para madukot ang babaeng kasama nito ang wallet niya. Wait me here. Anya kay Leslie at mabilis na sinundan ng lalaking bumunggo sa kanya, pati ang babaeng kasama nito. Sandali! Sigaw niya. Lumingon naman ang lalaki. Pero sa halip na tumigil to sa paglalakad, tumakbo pa ito. Kaya naman lalo siyang nanggagalaiti sa galit. Allison POV. Tuloy-tuloy ang ginawa niyang paglalakad na hindi siya lumilingon. Parang maraming nagliliparang pare-paro sa kanyang tiyan at para ring tinatambol ang kanyang dibdib. Allison, takbo! Sigaw ni Ronnie sa likuran niya. Napalingon siya dito. Tumatakbo na to at kasunod dito ang lalaking kanyang dinukutan. Takbo! Muling sigaw ni Ronnie. Parang kusa namang gumalaw ang kanyang mga paa. Mabilis siyang tumakbo. Halos nababangga na niya ang kanyang mga nakakasalubong. Hindi na niya nilingon pa si Ronnie. Pumasok siya sa isang iskinita at nang masiguro niyang wala nang sumusunod sa kanya, tumigil siya para magpahinga. Hingal na hingal siya. Itinuon niya ang mga braso sa kanyang tuhod. Nang makabawi, inayos niya ang tayo at binuklat ang hawak na makapal na wallet. Ang kapal nito mukhang punong-puno ng laman. Bulong niya. Ano kayang nangyari kay Ronnie? Nakatakas kaya to? Muling anas niya. Nanlaki ang mga mata niya nang mabuklat ang wallet. Hindi siya nagkakamali. Marami nga yung laman. May halos 30,000 cash sa loob ng wallet. At black card. Nakinuha niya yon at binasa ang pangalang nakasulat dun. Drake 10 Monteliano. Mahinang anas niya. Drake 10 palang pangalan ng lalaki. Muli niyang siniyasat ang laman ng wallet. Naroon din ang driver's license nito. At kahit sa maliit na picture sa driver license ito, talagang napakagwapo ng lalaki. At dahil sa pag-uusisa sa wallet, hindi niya na malaya na may nilalang na sa kanyang likuran. Marami bang laman? Napalingon siya sa nagsalita at ganoon na lamang ang pamimilog ng kanyang mga mata nang mapagtanto kung sino ito. Akto na sana siyang tatakbo ng mabilis nang mahagip nito ang kanyang braso sa tindi ng pagkakahawak nito hindi na siya makawala. At balak mo pang tumakas At sa tingin mo saan ka pupunta? Galit na tura ng lalaki na nanlilisik ang matang nakatingin sa kanya. Bigla siya nitong hinila kaya naman napasubsob siya sa malapad itong dibdib. Amoy na amoy tuloy niya ang masculine cologne nito. Nagpumiglas siya pero malakas to. Dadalhin kita ngayon sa police station.
Anang bariton ng boses nito. Kung kaya mo. Gumana ang kanyang isip at nakaisip ng paraan para makawala dito. Itinaas niya ang tuhod at malakas tong tinuhod sa maselang bahagi ng katawan nito. Napagikto sa ginawa niya. Nabitawan siya nito kaya naman nakawala siya sa malabakan nitong kamay. Ayaw mo kasi akong bitawan eh. Yan ang bagay sa'yo. Nakangising tura niya. Napaluhod na ang lalaki dahil sa sakit na nararamdaman. Magbabayad ka sa ginawa mo. I will break your little neck. Break your neck? Mukha mo. Kung maabutan mo pa ako. Anya na tinalikuran to. Sa susunod nating pagkikita, tandaan mo. Pagbabayarin kita sa ginawa mo. Sigaw nito sa kanya. Hindi na niya to nilingon at mabilis na nilisan ang lugar na yon. Drake, POB. I want you to find this girl and bring her here. Turo niya si sketch ng mukha ng babae sa isang bond paper. Yes, Chairman. Sagot ni Jason ang kanyang kanang kamay. Simula nung pumalit siya sa posisyon ng kanyang ama bilang CEO, ito na ang naging kanang kamay niya. At driver, bukod kay Eva na personal assistant niya, na PA pa ng kanyang ama. Kung kinakailangang gumamit ng dahas para madala mo siya dito, gawin mo. Dagdag niya. Hindi pwedeng hindi siya makaganti sa babae. Dinukot ito ang wallet niya at higit sa lahat. Tinuhod nito ang kaligayahan niya. Paano na lang kung mabaog siya, de hindi dadami ang lahi niya. Gaganti siya. At sisiguraduhin niyang hindi nito makakalimutan ang gagawin niya. Nakangising tura nito sa isip. Allison, POV. Saan mo kinuha ang perang? Pinanglabas mo sa akin sa ospital. Tanong ng kanyang mama. Ito ang tanong na hindi niya gustong marinig. Alam niyang pag nalaman ng mama niyang ginawa niya, tiyak na magagalit to. Huwag niyo na hong itanong mama. Ang mahalaga ay nakalabas na kayo ng ospital at nabili kong lahat ang mga gamot na nireseta ng doktor. Ang gusto kong gawin ninyo ay magpagaling. Anya na alanganing umiti dito. Hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung saan mo kinuha ang perang ginamit mo sa paglabas ko, hindi ko iinumin ang mga gamot na binili mo para sa akin. Ito na nga bang kinakatakutan niyang sandali? Anya sa isip. Mabilis nagagilap ang utak niya nang may dadahilan dito at biglang pumasok sa isip niya si Mang Bert. Lumapit ho ako kay Mang Bert at hindi naman ho siya nagdalawang isip na pahiramin ako ng pera. Ang sabi ko huhulog-hulugan ko na lamang sa kanya. Pagsisinungaling niya at sana maniwala ng kanyang mama at huwag nang magtanong pa. Dahil hindi na niya alam kung ano pang pagsisinungaling ang sasabihin niya. Tumitig ito sa kanya. Kita niya sa mga mata na parang nag-aalinlangan pa rin to kung maniniwala to sa kanya. Ganun ba? Kailangan ko parang magpasalamat kay Mang Bert. Anito. Ha? Naku, ako na lang ang magpapaabot ng pasasalamat niyo. Sige anak, sabihin mo, maraming salamat sa pagtulong niya. Opo mama. Maikling tugon niya na tinalikuran na to, kaya naman hindi nito nakita ang guilty face niya. Marami na siyang kasalanang ginawa. Una ang magnakaw, ngayon naman ang pagsisinungaling. Ano ba kaya ang susunod? Pasok na po ako mama. Paalam niya dito na humalik sa pisngi nito. Mag-iingat ka anak. Opo. Melvin, ikaw na munang bahala ha? Uwi ka niya sa kapatid. Opo ate. Tugon naman ito. Matapos marinig ang tugon ng kanyang kapatid, lumabas na siya ng kanilang bahay. At habang naglalakad, pumasok sa isip niya ang lalaking dinukutan niya ng wallet. 2 araw nang nakalipas, pero nakatatak pa rin sa isip niya ang gwapong mukha nito. Grabe, sa hinagap hindi niya akalain na magagawa niyang magnakaw. Makasalanan na siya at sana mapatawad siya ng Diyos sa ginawa niya, pati na rin yung gwapong lalaking nabiktima niya. Itinago niyang wallet at pati na rin ang mga ID nito sa kanyang damitan. At tuwing gabi, pag narating siya sa school, lagi niyang tinitingnan ang maliit na picture nito sa driver license nito. Nadadala siya sa maganda nitong ngiti. Napakagwapo nito at hindi niya tatanggi sa sarili na umuusbong sa puso niya ang paghanga dito. Allison! Narinig niyang tawag ni Ronnie mula sa kanyang likuran. Tumigil siya sa paglalakad at hinarap to. Bakit? Tanong ko lang kung gusto mo bang sumama sa racket ko bukas. Tumaas ang kilay niya rito.
Hindi na. Tama ng isang beses. Sobra lang akong nangangailangan ng araw na yun kaya ako yung nagawa. Anya dito. Nagkibit balikat to. At ngumiti sa kanya. Pero alam mo, hanga ako sa bilis mong tumakbo. Nakangising tura nito. Huwag na nating pag-usapan ang bagay na yun. Papasok na ako at baka maliit pa ako. Anya na tinulukuran to. Pero muli siyang humarap. Salamat sa tulong mo ah. Anya nang umiti dito. Basta ikaw. Anito na sumaludo sa kanya. Tinalikuran na niya to at naglakad na palayo. Naghintay siya ng jeep na masasakyan nang may tumigil sa tapat niya na isang itim na van. Bumukas ang pinto at lumabas doon ang 4 na nakaitim na mga lalaki at walang sabi-sabing hinawakan siya sa magkabila niyang braso at pilit na sinakay sa loob ng van. Bitawan niyo ako! Sigaw niya habang nagpupumiglas. Tumahimik ka! Sigaw naman sa kanya ng isa sa mga lalaki na may malaking katawan at nakakatakot na muka. Ano bang kailangan niyo sa akin? Muling sigaw niya nang maipasok na siya ng mga to sa loob ng sasakyan at pilit tinatalian ang kanyang kamay at nilalagyan ng busal ang kanyang bibig. Pero nagwawala siya. Kaya naman hindi ng mga tumagawa ang mga gustong gawin. Wala kaming kailangan sa'yo. Boss ko ang may kailangan sa'yo. Sagot ng driver na naiibang itsura sa 4 na lalaki sa tabi niya. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Boss niyo? Ano namang kailangan sa akin ng boss niyo? Pakawalan niyo ako dito. Muling sigaw niya. Sige na, patulugin niyo na yan. Utos ng driver. Masusunod. Sagot ng isa sa mga lalaki. Anong gagawin niyo? Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang biglang takpan ng isa sa mga lalaki ng panyo ang kanyang ilong at bibig at ilang saglit lang nakaramdam na siya ng pagkahilo at tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Nang imulat ang kanyang mga mata, bumungad ang kadiliman sa kanyang paningin pero ramdam niya ang kalambutan ng kanyang hinihigaan. Kama? Bulong niya. Kailan pa siya nagkaroon ng kama? Bumalik sa alaala niyang naganap sa van at ang mga lalaking kumidnap sa kanya. Agad hinalinhina ng takot ang kanyang dibdib. Anong balak ng mga to sa kanya? Paano kung gasain siya ng mga to? Pinakiramdaman niya ang sarili. Mukha namang walang pinagbago. Wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Bumangon siya at bumaba sa kama. Kinapa niyang nadaanan. Hanggang sa nakapa niyang siradura ng pintuan. Pipihitin na sana niyang siradura nang biglang bumukas ang ilaw. Balak mo na namang tumakas. Nagitla siya nang marinig ang baritonong boses na nagsalita sa likuran niya. Bigla siyang lumingon sa likuran niya at ganoon na lamang ang panlalaki ng mata niya nang mapagsino to. Ikaw? Bulalas niya. Yeah, it's me. And it's payback time, darling. Nakangising tura nito at nakita na naman niya ang maganda nitong ngiti at kakaibang kislap sa mga mata nito. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata at sa pangalawang pagkakataon, muling nagdilim ang kanyang paningin at nilamon na naman siya ng madilim na karimlan. Tapik sa kanyang pisngi ang nagpabalik sa kanyang malay. Wake up, sleepyhead. Anas ng pamilyar na boses. Iminulat niya ang mga mata at bumungad sa kanya ang gwapong mukha ng lalaking dinukutan niya. Nakaupo to sa gilid ng kama kung saan siya nakahiga. Bigla siyang bumangon at umupo. Pinagsiklop niya ang mga tuhod at niyakap yun. Kasabay ng nadaramang takot, ang iritikong tibok ng kanyang puso. Natatakot siya sa maaaring gawin ng lalaki sa kanya at natatakot siyang hindi na makauwi sa kanila. Paano na lang ang mama at kapatid niya? Gumawa ka kasi ng kasalanan, kaya ayan, pinarurusahan at sinisingil ka na. Anas ng munting tinik sa isip niya. Bakit mo ako pinadukot? Kabadong tanong niya. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito dahil para siyang pinapaso. Kailangan pa bang itanong yan? Sisingilin kita syempre. Anito na tumayo at nagpalakad-lakad sa loob ng maliit na silid. Napalunok siya. Papatayin ba siya nito? Naku po, Diyos ko. Ayoko pang mamatay. Napakabata ko pa ho at paano na lang yung mama at kapatid niya? Nahihintakutang tura niya sa isip. Patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadya yung ginawa ko. Sobrang nangangailangan lang ako kaya ako nagawa yun. Pero huwag kang mag-alala. Ibabalik ko yung kinuha ko ng buo. Pati na rin yung wallet mo. Basta pakawalan mo lang ako.
pakawalan mo na ako o please. Maluhaluhang tura niya dito. At sa tingin mo, ganun lang kadali yun? Nakataas ang kilay na tura nito. Parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Naiiyak na tura niya na lumapit dito at lumuhod sa harapan nito at hinawakan din niya ang magkabila nitong binti. Patayin? At sinong may sabing papatayin kita? At saka pwede ba? Tumayo ka nga dyan at bitawan mo na ako. Bilyaw nito sa kanya. Nagmadali naman siyang tumayo at hinarap to. Halos mabali na ang leeg niya sa pagtingala dito. Kung hindi mo ako papatayin, ipapakulong mo ko. Namimilog ang matang bulalas niya. Right, tura nito. Ipapakulong mo ko? Naku sir, parang awa mo na oh. Ayokong makulong. Hindi pwede. Kawawa naman ang mama at kapatid ko. Ako lang ang inaasahan nila. Bangiyak-ngiyak na tura niya. Nakita niya ang pagngiti nito. Hindi kita ipapakulong. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Nakamaang na tanong niya. One night with me. Nakangising wika nito bago tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Laglag ang pangang nakatingin siya dito. Halos lumuwa na rin ang mga mata niya. Ano? Tanging naibulalas niya. Make love to me. And then you're free. Nakangisi nitong turan na muling tiningnan siya mula ulo hanggang paa at bumalik ulit pataas ang tingin nito at tumigil sa dibdib niya ang nakatago sa malaki niyang damit. Namula ang kanyang mukha. Manyak pala tong lalaking to eh. At sa tingin niya papayag ako sa gusto niyang mangyari. No way! Hindi niya to asawa kaya bakit niya bibigay dito ang kanyang puri? Anya sa isip. Hindi ako papayag. Anong akala mo sa akin? Kaladkaring babae. Bastos. Bulyaw niya rito. Huwag mo akong sisigawan. Galit na bulyaw rin ito sa kanya. Nakaramdam siya ng takot at bagyang lumayo dito. Kung ayaw mo, fine. Sa kulungan ka babagsak at sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas doon habang buhay. Nahintakutan siya sa sinabi nito. Parang nakikita-kita niyang sarili na nakahawak sa rehas na bakal. Paano nga kung totohanin nito ang sinabi? Di walang saysay ang pagsisikap niya sa pag-aaral. Wala ka na bang mahanap na babae para maikama? Wika niya na niyakap ang sarili. Well, dapat nga maging proud ka pa dahil nagka-interest ako sa'yo. Mayabang nitong turan. Sobrang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Kung inaakala mo na na-impress ako sa itsura mo, bas nagkakamali ka. Kita naman niya ang pagtatagis ng bagang nito na halatang nainis sa kanyang sinabi. Well, kung ayaw mo sa kondisyon ko, then wait for the police. Hindi ko nga kayang gawin. At bakit ba sa dinami-daming pwede mong ipang-blackmail sa akin? Yun pa. Wala ka na bang makitang babae? At pati ako gusto mong tirahin? Manyak ka ba? Nakita niya ang pagtagis ng bagang dito. Hindi ako manyak. At alam mo, kung umarte ka para kang birhen, sigurado naman akong kung sino-sino na rin ang lalaking nagkama sa'yo. Lalo pa na nasa ganyang trabaho ka. Nakangising tura nito. Namula ang kanyang muka at umakyat sa ulo niya ang kanyang dugo. Kumilos ang kanang kamay niya. Ikinuyom niya ang kamao at dumapo yun sa mukha ng lalaki. Sa bulto sa bibig. Nabigla ito sa ginawa niya. Kita niya ang pagtulo ng mapulang likido sa pumutok nitong labi. Kulang na lang ay lumabas ang apoy sa mga mata nito sa pagkakatingin sa kanya. At hindi niya napaghandaan ang gagawin nito. Para itong ipo-ipo sa bilis. Nanahagip agad dito ang kanyang bewang at ikinulong sa malabakal itong katawan. Naramdaman niya ng sakupin itong kanyang labi. Halos sibasibin nito ang kaloob-looban ng kanyang bibig. Nalalasahan na rin niya ang dugo na nagmumula sa pumutok nitong labi dahil sa pagkakasuntok niya. Nagpumiglas siya pero talagang malakas to. Binitawan lamang siya nito nang itulak siya nito sa kama. Pagkakataon na sana niyang makawala ng mabilis tong dumagan sa kanya at takpan muli ng labi nito ang kanyang labi. Nagpupumiglas pa rin siya. Itinulak ng dalawa niyang kamay ang dibdib nito. Pero wala pa rin. Malakas talaga ito. Nahagip ng isa nitong kamay ang kanyang mga kamay at itinaas yun sa ibabaw ng kanyang ulo.
Nahihilo na siya at hindi dahil sa natatakot at kinakabahan siya. Nahihilo siya dahil sa kakaibang sensasyong dala ng halik nito. Kahit marahas ang halik na binibigay nito sa kanya, ramdam niya ang tamis ng labi nito, pati na rin ang lambot nun. Sa kauna-unahang pagkakataon, nahalikan siya. Nahalikan siya ng isang estranghero. Nang hindi na siya nagpumiglas, naramdaman niyang naging masuyo. Ang paghalik nito, naging banayad, na lalong nagbigay ng kakaibang kiliti sa kanyang pakiramdam. At namalayan na lamang niyang ginagaya na niya ang bawat galaw ng labi nito. Binitawan nito ang dalawang kamay niyang hawak nito, at kusa niya yung pinaikot sa batok nito. Bahala na si Batman. Handa na niyang pagkaloob ang sarili dito. Hindi na niya kayang paglabanan pa ang sensasyong binibigay nito sa kanya. Kung ito ang kabayaran sa ginawa niya, tatanggapin niya. Anya sa isip. Hinubad nito ang kanyang suot na damit, kaya bra na lamang ang natira. Isinunod naman itong tanggalin ay ang kanyang pantalon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang inaalis nito ang lahat sa kanya. Ayaw niyang makita ang magiging reaksyon nito. Naramdaman niyang muli itong dumagan sa kanya na wala ng suot na kahit na ano sa katawan nito. Ramdam niya ang makinis itong balat. Muli siya nitong hinalikan sa labi at bumaba iyon sa sensitibong parte ng kanyang leeg. Napaigtad siya nang dumapo ang kamay nito sa kanyang dibdib at ilang sandali pa, pinag-isa na nito ang kanilang mga katawan. Hindi niya alam kung ilang santo ang tinawag niya nang mapag-isa nito ang kanilang katawan dahil para siyang sinasaksak ng 10 beses. Nung una'y naging barahan. Hanggang sa bumilis ng bumilis at hanggang barating na nila ang dako paroon. Tumutulo ang kanyang luha habang nagbibihis. Tulog na tulog ang lalaki. Umiiyak siya dahil ang tanga-tanga niya. Nagawa niyang ipagkaloob ang sarili sa lalaking hindi naman niya kilala, na tanging ang pangalan lamang nito ang alam niya, na palagi niyang nababasa sa driver license nito na nasa kanya. Ngayon wala na siyang utang dito at marahil ito na rin ang huli nilang pagkikita. Nakaramdam siya ng lungkot sa isiping hindi na niya to makikita pa. Hindi niya alam pero kasabay ng pagbibigay niya sa sarili dito ay ang pag-usbong ng kakaibang pakiramdam ng kanyang puso. Nang matapos sa pagbibihis, lumapit siya sa natutulog na si Drake. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Kahit sang anggulo, napakagwapo nito. Kitang-kita niyang mahaba nitong pilikmata, ang matangos nitong ilong na bumagi sa makipot nitong labi, na kanina lang ay sakop ang labi niya. Tumaas ang kamay niya sa mukha nito at hinaplos yun. Goodbye. Mahinang anas niya bago tumayo at lumapit sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, isang sulyap pa ang ibinato niya kay Drake. Ang lalaking nag-alis ng kanyang kainosentehan. Allison POV. 2 months later. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Parang masusuka siyang hindi. Nakakaramdam din siya ng pagkahilo at ilang araw na rin laging masamang kanyang pakiramdam. Tinatamad na bumangon siya sa kanyang katre at oras na muli ng pagpasok niya sa school. 2 oras din siyang nakapagpahinga mula sa pagtitinda ng isda sa palengke. Marahil masyado lang siyang napapagod sa kanyang trabaho at 2 buwan na rin mula nang ipagkaloob niyang sarili sa isang estranghero na sa pangalan lamang niya kilala. Simula nung umalis siya sa pinagdalhan ng lalaki sa kanya, pilit na niyang kinalimutan ang lahat ng namagitan sa kanila. Kahit napakahirap para sa kanyang gawin yun, lalo na't gabi-gabi ang gwapong mukha ng lalaki ang naiisip niya. Kabaliwan mang tawagin pero nararamdaman niya na may puwang ng lalaki sa kanyang puso. Naligo siya at nagbihis. Nang maayos na niyang sarili, lumapit na siya sa kanyang mama para magpaalam. Ma, pasok na po ko. Anya nang humalik sa pisngi nito. Ingat ka anak. Opo. Lumabas na siya ng kanilang mumunting bahay at naglakad patungo sa sakay ng jeep. Allison! Nilingon niya ang tumatawag sa kanyang pangalan at nakita niya si Ronnie na palapit sa kanya. Nakangiti ito kaya gumanti siya ng ngiti. O Ronnie, ikaw pala. Anya, kumusta ng mama mo? Bungad na tanong nito. Okay naman na si mama. Tuloy lang sa pag-inom ng gamot para tuluyan na siyang gumaling.
Mabuti naman kung ganun. Wala ka na bang balak sundan yung ginawa natin? Alam na niya ang ibig nitong sabihin, kaya umiling siya. Wala na. Okay ng mama ko kaya wala nang dahilan para gawin ko ulit yun. At dahil sa ginawa kong yun, nawala yung bagay na pinakaiingatan ko. Dagdag niya sa isip. Okay, pero pag nangailangan ka lang, lapitan mo lang ako. Salamat na lang pero malabo nang mangyari pa yun. Ayoko nang dagdagan pa yung kasalanan ko. Nagkibit balikat to bilang sagot. Nang may dumating na jeep at pinara niya yun at sumakay na. Nasa kalagitnaan sila ng klase nang makaramdam siya ng pagsusuka. Kaya nagmadali siyang tumungo sa restroom at doon nilabas niyang lahat ang kanyang kinain. Nangihinang napasandal siya sa pader. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganitong nararamdaman ko? Anya sa isip. Pinunasan niya ang bulubuntong na pawis sa kanyang noo. Nangangatog ang tuhod na lumabas siya ng restroom. Nakaramdam siya ng pagkahilo at ilang saglit lang ay tuluyan ang nagdilim ang kanyang paningin at humandusay na sa sihig. Marahan niyang iminulat ang nanlalabong paningin nang luminaw na ang kanyang tingin. Nakita niya ang puting kisame. Inikot niya ang paningin sa loob ng maliit na kwarto mula sa nakatabing na kortinang puti. Lumabas ang isang nakaputing babae na hula niya ay nurse dahil sa uniform na suot nito. Nakangiti itong lumapit sa kanya. Bumangon siya at isinandal ang kanyang likod sa pader. Kumusta ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong ng nurse sa kanya. Medyo okay naman po. Nasaan po pala ako? Nandito ka sa clinic ng school. Alam mo ba kung bakit ka nawala ng malay? Umiling siya. Hindi po. Maikling sagot niya. Kailan ang huling period mo? Napakunot ang noo niya. Bakit tinatanong nito kung kailan ang huling period niya? Anong connect nun sa pagkakawala ng malay niya? Oo nga pala, 2 buwan na siyang hindi dinadatnan. Namilog ang kanyang mga mata dahil sa maaring delay o dahilan ng pagka-delay ng kanyang period. 2 buwan na po akong hindi dinadatnan. Nauutal niyang turan. Naku, sana po maling iniisip ko. Pipingturan niya sa kanyang isip. At alam mo ba ang dahilan ng mga sintomas na nararanasan mo ngayon? Muling tanong nito. Iling ang tanging naitugon niya. Lumalakas na rin ang kabog ng kanyang dibdib. Natatakot siya sa maaaring sabihin pa ng babae. Buntis ka, iha. At ayon sa sinabi mo, na 2 buwan ka nang hindi dinadatnan, so maaaring 2 buwan na rin yung pinagbubuntis mo. Siguradong kailangan mong magpa-check up para malaman mo ang lagay ng baby. Mahabang litanya nito. Nakaawang naman ang bibig na nakatingin siya dito. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Buntis siya. Nagbungang namagitan sa kanilang estrangherong Drake na yun. Paano ng pag-aaral niya at ang kanyang mama at ang kapatid niya? Makakaya ba niyang maging dalagang ina? Paano na lang yung magiging anak niya? Ayaw niyang matulad to sa kanya na walang ama. Miss Andrada, okay ka lang? Tanong ng nurse sa kanya. Namuo ang luha sa kanyang mata at parang gripong nagsimbilis na dumalo yun sa kanyang magkabilang pisngi. Sa tingin mo okay ako? Paano ko sasabihin sa mama ko ang kalagayan ko? Baka atakihin na naman yun sa puso. Umiiyak na sabi niya. Umupo sa tabi niya ang nurse na hanggang ngayon ay hindi pa niya alam ang pangalan. Hinaplos ng kanang kamay nito ang kanyang likuran. Ang mas maganda mong gawin, puntahan mo ang kanyang ama at sabihin mo ang kalagayan mo. Siguro naman may paninindigan siya at pananagutan ka niya. Paano ko gagawin yun? Hindi ko nga alam kung nasan na ngayon ang lalaking yun. Nasa pangalan lang din niya kilala. Kilala bilang hambog. Anya sa isip. Hindi naman niya pwedeng sabihin sa babaeng tunay na dahilan. Hindi niya tinugunan ang mungkahi nito at patuloy lang siya sa pag-iyak. Tahan na. Maapektuhan si baby sa pag-iyak mo. Anito. Ganun pa yun? Sumisinghod na turan niya. Pinahid niya ang kanyang luha. Oo, kaya huwag ka nang umiyak. Katulad ng sabi ko, sabihin mo sa kanyang ama ang kalagayan mo at tiyak naman akong pananagutan ka niya.
Nakangiting tura nito. Kahit naiiyak pa, ginantihan niya ang ngiti nito. Mukha naman tong mabait at sa hula niyang nasa higit 30 ng edad nito. Siguro tama nga ang sinabi nito. Hahanapin niya si Drake at sasabihin niya na daladala niya sa kanyang sinapupunan ang magiging anak nila. Kailangang panagutan siya nito. Kailangang bago niya sabihin sa kanyang mama na buntis siya, may maipapakilala siya ditong ama ng anak niya. Pumasok sa isip niya ang wallet nito. Tiyak may calling card dito roon. Makikita niya ang address at telephone number nito. Hindi pwedeng hindi siya nito panagutan. Gagawin niya ang lahat. Magkaama lang ang kanyang anak. Sisiguraduhin niyang hindi ito magagay sa kanya na walang ama. Muntik na siyang malula habang nakatingin sa napakataas na building sa harapan niya at may nakasulat sa harap nito. Malalaking kulay silver na Monteliano Tower. Last name ang Monteliano ni Drake. Hindi kaya siyang may-ari ng building na to? Totoo pala talagang napakayaman ng papa mo, baby. Anya sa isip habang hinahaplos niya ang kanyang flat pang puson. Lumakad siya papasok sa lobby. Dumiretso siya sa reception area. Hi, magandang umaga po. Pwede ko bang makausap si Mr. Drake Monteliano? Nakangiting tura niya. Gumanti naman ang ngiti ang magandang babae sa harap. Makapal ang lipstick nito na para ng dugo sa pula at mataas din ang pagkakapusod ng buhok nito. At alam niyang may suot itong contact lens dahil sa kulay gray na mata nito. What is your name? Nakangiting tanong nito. Alison Andrada. Wait lang po, mama. Tingnan ko po kung may appointment kayo sa kanya. Anito na binuklat ang makapal na papel sa desk nito. Sorry po, ma'am, pero wala po kayong schedule ng appointment kay chairman. Chairman siya dito? Mataas ng posisyon niya sa kumpanyang to? Yes, ma'am. And he's the CEO. Nakangiting sabi ng babae. Napaubo siya sa tinuran nito. Nalunok niyang lahat ang kanyang laway. CEO? Ay grabe. He's the CEO. And I'm the snatcher girl. Ang sagwa. Parang napakalabong panagutan nito ang kanyang anak. Malabo pa sa sabaw ng panus. Anya sa isip, pero hindi siya dapat susuko. Kailangan niyang makausap si Drake ngayong araw din to. Nakikiusap po ako, miss. Kailangan ko po siyang makausap ngayon eh. Importante lang po. Pagsusumamo niya. I'm sorry po, ma'am. Mahigpit pong pinagbabawal ni chairman na huwag papasukin sa kanyang opisina ang hindi niya ka-appointment. Umiiling na tura ng babae na may name tag na Ana. Please, tawagin mo siya. Sabihin mo kailangan ko siyang makausap. Kilala niya ako at iyak pag tinawagan mo siya, papapuntahin niya ako sa opisina niya. Kaano-ano po ba niya kayo, ma'am? Girlfriend, wika niya. Nagulat naman ang babae. Pagkatapos, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Napakagatlabi siya. Sigurado siyang hindi ito naniniwala sa sinabi niya. Dahil sa suot pa lang, mukhang hindi na talaga kapani-paniwala. Malaking black t-shirt na tinoernuhan niya ng kupas na baong na pantalon at sapatos na niluma na ng panahon at sombrerong palaging nasa kanyang ulo. I'm sorry, ma'am, pero hindi po talaga pwede eh. Matigas sa tura ng babae. Nakikiusap ako si miss. Buhay ang nakataya dito. Kaya kung pwede lang, tawagan mo na yung chairman mo at kailangan kong makausap na siya ngayon din. Galit ng tura niya. Mukhang nasindak naman ang babae at agad dinampot ang telepono at nagdial. May naghahanap na babae kay chairman. Alison Andrada ang pangalan. Kailangang makausap daw niya si chairman ngayon. Importante daw. Anito sa kabilang linya habang nakatingin sa kanya. Naghintay ito ng tugon mula sa kabilang linya bago nakita niya itong tumango at ngumiti sa kanya. Maupo lang muna kayo, ma'am. May bababa po para sunduin kayo dito. Anas ng babae. Salamat. Anya, nauupo sa bakanting silya sa harap ng desk nito. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang ihanda ang sarili sa muli nilang pagkikita ni Drake Monteliano. Miss Andrada. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita niya ang isang seryosong mukha ng isang gwapong lalaki. Ako nga, sagot niya. Follow me. Anas nito na nagpatiuna ng maglakad patungo sa elevator. Mabilis naman siyang sumunod dito.
Hindi ito umiimik at nananatili lamang tong tahimik at seryoso ang muka. Kaya naman nailang siya sa lalaki. Hanggang bumukas ang elevator, wala silang imikan. Sabay silang lumabas at sumunod pa rin siya dito. Tumigil sila sa isang nakapinid na pinto na may nakasulat na capital letter na CEO. 3 katok ang ginawa ng lalaki bago narinig niya ang isang pamilyar na tinig na hinding-hindi niya makakalimutan. "Come in." Anong baritonong boses sa loob. Agad binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Kahit talaga boses lang ni Drake, malaking epekto sa kanya. Parang hindi niya yata kayang humarap dito. Natatakot siya sa maaaring maging reaksyon nito. Baka ipakaladkad siya nito sa gwardya palabas ng kumpanya nito pag sinabi niya yung totoong pakay niya. "Hindi ko kaya. Ayoko. Natatakot ako. Sorry baby pero hindi ko yata kayang harapin ang papa mo." Anya sa isip at bumilang siya ng hanggang 3 bago akmang tatalikuran na ang lalaki para umalis. Kaso, huli na ang lahat. Nabuksan na nito ang pinto at nakita na siya ni Drake na ngayon ay titig na titig sa kanya. Kiming ititian niya ito, pero nanatili lamang tong nakatingin sa kanya. Pumasok ang lalaking kasama niya sa loob, kaya naman sumunod siya rito. "Hay naku naman, napasubo na baby, bahala na nga. Nakakatakot pa namang tumingin si papa mo, para akong lalamunin ng buhay Anya si isip. "Sige na Jason, iwanan mo na kami." Seryosong tura ni Blake sa lalaking sumundo sa kanya. "Yes, Chairman." Maikling sagot ito na aktong tutungo na sa pinto ng tawagin niya to. "Salamat, Jason." Nakangiting tura niya. Gumanti naman to ng ngiti. "At sinong may sabi sa'yo nang ngitian mo siya?" Galit na bulyaw dito ni Drake. Nagitla siya sa malakas itong boses, kaya naman namimilog ang matang tumingin siya dito. "I'm sorry, Chairman." Hinging paumanhin ni Jason na iniyuko pa ang ulo. Isang sulyap ang binigay nito sa kanya bago tuluyang lumabas. "Hoy, ikaw!" Tukoy nito sa kanya. Bakit?" Nauutal niyang sabi. Kinakabahan siya. Mukhang pag sinabi niya rito ang pakay niya, iahagis na lang siya dito sa malaking salaming bintana. Tiyak durog ang katawan niya. Pag bumagsak siya sa lupa. "Anong ginagawa mo rito sa opisina ko?" Medyo kalma na nitong tanong sa kanya. "Ha? Ano kasi nauutal na sabi niya. Hindi siya makapagsalita ng maayos dahil naiilang siya sa mga tingin nito. "Pwedeng magsalita ka ng maayos. Sinasayang mo ang oras ko. Hindi mo ba alam na bawat minuto at oras ko ay importante sa akin? Kaya kung ano man ang sasabihin mo, sabihin mo na." "Paano ba ako makakapagsalita ng maayos Naiiling ako sa tingin mo." Turan niya sa isip. 5 minutes. Bibigyan kita ng 5 minuto para magsalita." "Ha? Napakaigli naman nun. Pwede bang kahit 10 minuto naman?" Hirit pa niya. "No. Your time start now." Anito.